Ang ating pong teksto sa gabing ito at ang tema ng ating isang buwan na pag-iebanghelyo ay nasa chapter 26, verse 18 at binasa po ng ating kapatid kanina. Subalit para maging panimula sa pangangaral sa gabing ito, ibabasahin natin uli sa talatang 18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila ay mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Dahil dito, O Haring Agripa, hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang binasa natin dito ay isang misyon na dapat gawin ng mga ngaral na si Apostol Pablo. At ang tawag niya rito ay pangitain ng kalangitan. Sa makatuwid, ang gawain ito na ginampanan ni Apostol Pablo ay hindi basta gawain ng tao. Ito ang anatomy ng pangangaral ng Ebanghelyo. Na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay pagdidilat sa mata ng tao. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay ang pagdadala ng tao mula sa kadiliman tungo sa ilaw. Subalit, hindi lamang nating intensyon na magkalat ng doktrina. Sapagkat kahit ang pinakaperpektong doktrina, maaaring gamitin ng Diyos sa pagliligtas ng tao, pero huwag nating pagkakamalian na ang pinakamahusay na theologian ay si Satanas. Kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, na kahit ang mga dyablo ay sumasampalataya at nanginginig din. Sa makatuwid, lalong higit sa panahong ito, na kahit sino ay nakakabasa ng Biblia, na kahit sino ay kayang mag-post sa social media ng mga talata, kahit sino ay may relihiyon, ay maaaring hindi ligtas, sapagkat hindi lamang nagbibigay ng kaalaman ang Ebanghelyo. Doon sa sinabi ng banal na kasulatan dito, mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Merong espiritual na kapangyarihan na maaaring umaalipin sa tao, na humahad lang sa kanya upang hindi niya tunay na masundan ng Diyos. Na maaaring naririnig niya at alam niya sa kanyang konsyensya ang kalooban ng Diyos. Pero kagaya nga ng sinabi ng kanta, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. At kung bakit ba, sabi ng marami, kung ano ang bawal, yun ang masarap. Kung kaya't mga kapatid at mga kaibigan, ang aming pong intensyon sa pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang magbigay ng alternatibo o magkaroon tayo ng kaalaman na maaaring marami kayong hindi narinig sa inyong mga denominasyon at bigla niyong narinig dito. At iisipin ng iba, maaaring nakumpleto na ang aking kaalaman sa Biblia sapagkat alam ko na yung hindi ko alam. Ang pag-aaral ng Biblia ay hindi kagaya doon sa panahon na tinutukoy ng kasaysayan na Age of Enlightenment, kung saan ang mga tao ay natutong mag-isip sa kanilang sarili. Ang sibilisasyon ng tao ay nakakita ng progreso sa filosofiya, sa siyensya, sa teknolohiya. At ito ang nagbigay ng daan sa revolusyon sa maraming mga bansa.
na sinimulang tanungin ng mga tao ang kanilang mga tradisyonal na paniniwala, kanilang ibinagsak ang mga gobyerno, ang mga hari, at ang pamamaraan ng buhay. Sapagkat ang sabi ng tao, siya ay naliwanagan na. Nakita niya na. Hindi na siya ignorante. Mula dun sa panahon na tinatawag ng kasaysayan na Dark Ages. So mula sa Dark Ages, dumating na siya sa panahon ng Enlightenment. At siya'y tunay ng malaya, hindi. Sapagkat ang liwanag na itinuturo dito ay yung noong una pa. Ang liwanag na ibinigay ng Diyos sa lahat ng taong dumarating sa sanlibutang ito, ang liwanag na kay Hesukristo na ating Panginoon, na kahit anong panahon pa, sa panahon man ito ng teknolohiya o sa panahon ba ito ng tradisyonal na panahon, kailangan ng taong maligtas at kailangan niyang makilala si Kristo. Kung kaya ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi lamang upang kayo ay matuto at tayo ay matuto at malaman natin ang tama at mali, ang pinagkaiba-iba ng mga relihiyon. Ito ay may layunin na iligtas ang tao. At saan ililigtas ang tao? Sinabi ng ating binasa, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. At yan ang bibigyan natin ng atensyon sa gabing ito. Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Uunawain natin yung talatang yan, binibigyan tayo niya ng suggestion na una, kagaya ng liwanag, kagaya ng tungo sa liwanag mula sa kadiliman, ganun din, na ang persona ng Diablo, ang Satanas, ay palaging kontra sa anumang bagay tungkol sa Diyos. Kaya nga ang salitang Hebreo na Satan ay ibig sabihin ay adversity, adversary, kalaban, kontrapelo. At makikita natin na ang kapangyarihan ni Satanas ay kontra, laban sa kapangyarihan ng Diyos. Sa makatuwid, pwede nating sabihin sa kanyang pangalan na Satan o Satanas, na anumang bagay na hindi magpapasakop sa Diyos ay anyo ni Satanas at ayon sa kapangyarihan ni Satanas sa simpleng pagpapaliwanag ng kanyang pangalan, adversary, kalaban ng Diyos. At sa makatuwid, ang tao ay nasa gitna ng paglalaban ng katwiran at kalikuan, at siya ay nasa gitna ng laban ng kadiliman at ng liwanag. Para sa marami sa atin na nangingiti lamang sa mga bagay na ito. At mukhang tinatawanan natin ang mga bagay na ito na sinasabi natin na tayo ay nasa 20th century na pero naniniwala ka pa rin sa dyablo. Mag-uumpisa tayo na patutunayan natin ang persona ng dyablo sa pamamagitan ng persona ng Diyos. Kung naniniwala kang may Diyos, alamang kabaliktaran ng mga bagay tungkol sa Diyos ay madali ring paliwalaan natin. Alam natin ang lahat ng bagay ay narito sapagkat meron itong pinanggalingan at ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ang tunay na siyensya ay dapat naoobserbahan. Ang tunay na siyensya ay dapat nasusubok. At ang tunay na siyensya, sa tuwing ito'y sinusubok, ay meron dapat consistent na resulta. Alam yan ng mga teacher natin sa ating kalagitnaan. Tinuro sa atin ng biology na ang buhay ay maaari lamang manggaling sa buhay. Naobserbahan natin ito
Mae-eksperimento natin ito. At kung hindi kayo naniniwalang mae-eksperimento natin yan, tignan mo, napakaraming populasyon, napakataas ng populasyon ng Pilipinas. Sapagkat gawa ng buhay ang mga Pilipino. At makikita mo na kahit pagka tayo ay nagha-hybrid na mga hayop, pag pinagsama yung leon at saka tigre, hindi sila nakakapag-reproduce. Namamatay na sila at hindi sila nakakapagparami. Hindi pwedeng magtalik ang aso at ang pusa at para lumabas ng ibang klaseng nilalang. Naobserbahan natin yan at yan ay ating mga pag-eksperimentuhan. Nagsimula ako sa buhay sapagkat ito'y napakasimple at mahalaga sa ating lahat. At every time na ating tetestingin ang katotohanan na yan, laging ang resulta niyan ay yung resulta na nakita nung una pa. Na ang buhay ay manggagaling lamang sa buhay. Kung kaya't mga kaibigan, mga kapatid, ito'y napaka-imposible na ang buhay ay manggaling sa kapiraso ng bato. Kahit ilang libong taon ka maghintay, ang bato ay bato. At yan ay siyensya. Kung kaya't ang teorya ng ebolusyon ay siyensya na teorya ng ebolusyon na hanggat walang pruweba at napakarami pang missing link na mga bagay-bagay na ito, wala kang makikita na 2 cell na may buhay. Meron kang makikitang single cell at meron kang makikitang komplikado na cell, pero wala kang makikitang 2 o 3 o 4. Wala kang makikita ni sa fossil record, ang daming kulang. Now, maaaring naniniwala kayo sa mga bagay na yan, kung kaya lang mag-uusap tayo sa ebidensya na ang buhay ay manggagaling lamang sa buhay. Ngayon, mahirap paniwalaan na ang tao ay galing sa Diyos, ay mas mahirap paniwalaan na ang tao ay galing sa bato. O dati kang unggoy at ngayon tao ka na. Maraming bagay pa tayong pag-uusapan sa bagay na yan. Subalit ang complexity ng buhay, ang complexity ng universe at ng sanlibutan ito ay nagpapakitang meron itong saysay at meron itong designer at meron itong purpose. At ito ay may gumawa. Ito ay ginawa ng gumawa. At sinasabi ng banal na kasulatan na ito ay nagpapahayag ng pagka-Diyos ng Diyos. Sapagkat ang nakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag, sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Romans chapter 1 verse 19 hanggang 20. Now, ang sasabihin ng marami, kung ito'y gawa ng Diyos, bakit napapalibutan tayo ng kasamaan? Napapalibutan tayo ng kasalanan, napapalibutan tayo ng korupsyon, napapalibutan tayo ng imoralidad. Dagdag pa niya na inaani ng tao ang kanyang kapabayaan. Ang issue ng global warming at ang pagkaubos ng ating mga resources. Ang lumalalang kaso ng AIDS, na kahit bata ngayon may AIDS na. Ang HIV at maraming mga ipinapanganak na ipinapanganak na may sakit, gawa ba ng Diyos lahat ng iyan? At yan ang ebidensya na may dyablo. Ganun lang yun kasimple. Na ang Diyos ay gumawa ng isang perpektong daigdig. Meron siyang layunin sa buhay ng tao.
Subalit, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ay magtatanong ang marami, bakit hindi makialam ang Diyos? Bakit sa pasamang-pasama na pangyayari sa buhay natin, bakit hindi makialam ang Diyos? Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi bingi ang Diyos upang hindi siya makarinig. At hindi maigsi ang kanyang kamay upang hindi niya tayo kayang iligtas, subalit ang ating kasalanan na nagpahiwalay sa atin sa Diyos. At higit pa rito, mga kapatid, ang sibilisasyon ng tao simula nung unang panahon ay nasanay na sa paggawa ng kasalanan. Ang mga dakilang kaharian nung una, bakit sila lumaki? Bakit sila lumawak? Sapagkat inisip nila sa paraan ng pananakop, pagpatay, pagsira ng buhay, panggagahasa sa mga mahihina, pang-aabuso, diyan itinatayo ng tao ang kanyang malalaking imperyo. Sinong mamumuhi sa kasalanan? Kung kasalanan ang maglalagay sa iyo sa trono ng isang makapangyarihang kaharian. At ito ay parte na ng ating pagiging tao at pagiging sibilisadong nilalang. Sino magnanasa na isang mabuting gobyerno kung korupsyon ang magdadala sa iyo sa tuktok? Pero sa lahat ng ito, ang mga bagay na itinuturing nating mabuti, nakalimutan natin may mga bagay na sa simula pa lang yun ang sinabi ng Diyos na mabuti. Sa lahat ng ito ay mayroong manunukso, may diablo at may satanas na siya mismo ay ginawa ng Diyos na mabuti noong una. Subalit siya'y nagrebelde sa Diyos at nangarap na pantayan ang Diyos. Papuntahan natin yan sa Revelation. Revelation chapter 12 verse 10. Revelation chapter 12 verse 10. O verse 9. Revelation chapter 12 verse 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sa likod ng lahat ng kasamaan ng tao, Diablo ang dumadaya sa tao. Diablo ang dumaya sa tao upang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Sapagkat wala namang ibang makakaimbento ng kasalanan maliban sa unang makasalanan at yan si Satanas. Nagsimula siya sa Garden ng Eden at siya'y nagpapatuloy sa sanlibutang ito bilang Diyos ng sanlibutan. Yan ang Satanas. Ang Diyos ng lahat ng kamunduhan. Ang Diyos ng sistema ng sanlibutan ito. Ang Diyos ng lahat ng bagay na laban sa Diyos at laban sa Ebanghelyo. Kaya't ipinangangaral ang Ebanghelyong ito parang makita ng tao ang realidad na yan. Maaring Kristiyano tayo lahat dito. Pero kamusta ang pakikitungo natin sa sanlibutan? Hindi ba kaya tayo ay nasa sistema ng sanlibutan? Ergo, nasa kapangyarihan ng Diablo. At yan ang dahilan kung bakit namatay si Kristo. Para iligtas ang tao sa sistemang yan. Para agawin ang tao sa kamay ni Satanas na hindi niya alam. At dapat nating malaman, umasa ako sa Diyos na inyong manuwaan ng mga bagay na ito. At kung maghihiwa-hiwalay tayo sa gabing ito, na hindi nyo to pinaniniwalaan, ay pag-iisipan nyo to pagkatapos nito.
Kasulat sa Ephesians chapter 2 verse 2 na inyong nilakawan noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. May palakad ang sanlibutan ito. At sino nagpapalakad ng sanlibutan ito? Hindi ito conspiracy theory na may mga secret organization na nagpapatakbo ng sanlibutan ito. Hindi yun ang tinutukoy ko. Maaring sila'y manifestasyon ng kasamaan, pero mayroong espiritual na kasamaan na nag-iimpluwensya sa lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan ito. Na sinabing nilakaran ng mga taga-Efeso nung panahon na hindi pa sila mga Kristiyano. At ano yung lakad ng sanlibutan ito? Ayon sa Pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tignan mo ang sistema ng sanlibutan ito. Meron lang siyang intensyon. At ito yun, ang tao ay sumuway sa Diyos. Huwag na tayong mag-usap sa napakaraming kasalanan, sapagkat ang tao ay magmamatuwid. Pero isang bagay lang ang intensyon ng sistema ng sanlibutan ito, na ang tao ay huwag sumunod sa Diyos. Upang huwag niyang pagtuunan ang realidad ng kanyang buhay. Upang sukatin niya ang kanyang buhay hindi sa pamantayan ng Diyos, kung hindi sa pamantayan ng sanlibutan ito. Sabihin ng diablo, mabuti ka o masama ka, hindi importante. Ang importante, sumusuway ka sa Diyos. May relihiyon ka o wala kang relihiyon, hindi importante. Ang importante, sumusuway ka sa Diyos. Mayaman ka o mahirap, hindi importante. Mangmang ka o edukado ka, hindi importante. Ang importante sa sistema ng sanlibutan ito ay mamuhay ka na sumusuway sa Diyos. Kahit baptist ka pa, kung ang buhay mo ay punong-puno ng pagsuway sa Diyos, ikaw ay nasa kamay ni Satanas. Kung kaya't wala ngang relihiyon na makapagliligtas sa tao, maliban na ang tao ay makatakas gan sa nag-iisang intensyon ni Satanas, sumuway ang tao sa Diyos. Ganyan niya dinaya ang unang tao. Dinaya niya ang tao sa pamamagitan ng mabubuting bagay. Kapag ito'y kinain mo, ikaw ay magiging matalino. Ikaw ay magiging pantas, magiging kagaya ka ng Diyos. Hindi mo na kailangang dumepende sa Diyos, sapagkat marunong ka na, mahusay ka na, matalino ka na. Alam mo na ang lahat ng bagay. Isa kang edukado, ikaw ay siyentipiko. Ikaw ay mayaman, hindi mo kailangan ng Diyos. At nakita ng unang tao na mukhang totoo nga, na ang bagay na pinagbabawal ng Diyos ay mukhang maganda kainin, maganda tignan, at maganda na ikaw ay kinikilala. Pero isa lang ang intensyon ng ahas noong unang panahon, na ang tao ay sumuway sa Diyos at lumabas sa kalooban ng Diyos. At ganun din ang sistema hanggang sa ngayon. Ipagpapalit ng tao ang Diyos sa kasikatan, sa kayamanan, sa kalakasan. Masasaktan ang mga yabang nila kapag ipinangaral ang salita ng Diyos. Naghahanap sila ng Diyos na sasamba sa kanila, susunod sa kanila, Diyos na mababago nila, at isa yan sa mga pamamaraan ni Satanas. Kaya nga may mga Diyos-Diyosan. Gumawa ka ng Diyos. Gumawa ka ng Diyos sa sarili mo. Upang sa ganon, kung ang punot dulo nito, kung ang intensyon nito ay susuway ka sa tunay at buhay na Diyos, magkakasundo tayo. At yan ang kapangyarihan ng diablo.
Ngayon ang tanong, bakit parang hindi ko halata? Parang wala naman. Parang ako'y namubuhay ng normal. At hindi ko naman nakikita na ang diablo binibisita ako pagkagabi at ginigising ako sa umaga. Hindi ko naman nakikita. Lumaki nga ako na hindi ako nakakita ng multo. Hindi ako nakakita ng mga kababalaghan. Hindi mo talaga makikita yon. Basahin natin verse 3. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman na ibang panahon ay nabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ginagawa ang mga pita ng laman at pag-iisip. Pag-isipan natin mabuti ito. Bakit ang tao hindi mo kailangan pilitin na gumawa ng kasalanan? Alam natin kahit may tao na sasabing, pinilit niya lang po ako. Pinilit, hindi ko naman po gusto yung ginawa ko, pero pinilit niya lang po ako, kaya nagawa ko yung ginawa ko. Pero pagka inugat mo ang usapan, takot siyang mamatay, takot siyang magutom, takot siyang mahirapan. Wala siyang kapanatagan sa kanyang buhay. At ginagawa niya ang kasalanan para maisalba niya ang kanyang sarili. Sapagkat hindi niya alam ang kalooban ng Diyos. At hindi niya kilala ang Diyos na hindi mo kailangan mamuhay sa kasalanan para mamuhay ng marangal. Pero hindi ganyan ang turo ng sanlibutan. Hindi ganyan ang turo ng sanlibutan. Paano natin mahahalata ang pagkilos ng dyablo sa ating mga buhay kung ang ating mga buhay ay nabubuhay sa kahalayan ng ating laman? Hindi mo talaga mahahalata yun. Sapagkat parte yan ng mga bagay na gusto mo. Parte yan ng mga bagay na nais mo. Mga gusto mo at mga nais mo at mga pangarap mo na kontra sa kalooban ng Diyos. Pero gusto ko. Kapag binasa mo ang Biblia at nakapakita ka ng mga ngaral at sasabihin sa iyo, hindi yan kalooban ng Diyos, nagagalit ka, magdadamdam ka. Hindi dahil nagmamalasakit ka tungkol sa mga bagay ng dyablo. Of course, walang gustong kumampi sa dyablo. Kaya lang matatamaan ang mga bagay na gusto natin. Kaya nga may mga mauutak na nagpapakilalang Kristiyano na ginagamit ang Biblia para yung hindi kalooban ng Diyos magawa nila. At mag-ingat kayo, baka nasa kamay kayo ng dyablo. Paano mo mahalata ang pagkilos ng dyablo? Ang pagsuway sa Diyos ay sa paraan ng mga bagay na gusto natin. Again, wag na tayong mag-usap tungkol sa maraming kasalanan sapagkat tayo ay magkakatwiranan lang sa isa't isa. Maglalabanan lang tayo ng mga pag-iisip. Gayunpaman, ito'y isang realidad na kahit makita natin kung anong gusto ng Diyos, lagi yan haharangan at lagi yang hahadlangan ng mga bagay na gusto natin. At sa ganong paraan, dinaya ng dyablo ang tao. At na ating ginagawa ang pita ng laman at ng pag-iisip. Lalo na ang mga tao sa panahon natin ngayon. Maaring lahat o maaring hindi lahat. Lahat piling matalino na. Ito ang panahon na mga kabataan ayaw pumasok sa eskwelahan pero magaling makipagdebate sa social media. Lahat matalino. Lahat marunong. Lahat may sarili ng panukala. At kaya't pagka ipinangaral mo ang katwiran ng Diyos, marami nang natitison. Gusto namin ang simbahan na ganitong klase. Ganito ang gusto naming pamamaraan. Ganito ang gusto naming marinig. At nagkalat ang mga simbahan, bigla na lang sumusulpot ang mga simbahan na hindi nila alam kung anong doktrina nila, hindi nila alam kung anong tinatayuan nila.
Hindi nila alam na ang trabaho nila hindi i-entertainin ang tao kung hindi para ang tao magising sa katotohanan na, hoy, yang isip mo ay instrumento ni Satanas, kaya ka sumusuway sa Diyos, na kailangan mong matutunan sa pamamagitan ng Ebanghelyo na isuko yan kay Kristo. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5 na ang ministeryo namin na ito, ibinabagsak namin ang bawat mga imahinasyon ng tao. Basahin natin upang hindi tayo magkamali. 2 Korinto 10:5, na siyang gumigiba ng maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Yan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ito basta pagbibigay ng informasyon sa tao, hindi ito pagbibigay ng maayos na exposition lamang. Point 1, point 2, point 3. I-connect mo sa verse na ganyan, puntahan mo sa verse na ganyan. Hey, ang mga tao pupunta sa impyerno hindi dahil sa wala siyang alam sa Biblia, kung hindi nasa kaibuturan ng kanyang kalooban na sumuway sa Diyos. Kung kaya't sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, imulat mo ang kanilang mga mata. Dalhin mo sila mula sa liwanag, mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. At hindi yan namamalaya ng tao sapagkat hindi niya rin batid sa kanyang sarili na siya pala ay walang buhay sa Diyos. Kaya sinabi mo sa 2 verse 1, at kayo'y, nung dati niyong buhay, kayo'y mga patay sa kasalanan. Kagaya ng pisikal na patay, hindi niya alam kung anong kulay ng kanyang kabaong, hindi niya alam na ang kanyang barong ay may hati sa likod. At hindi niya rin alam na pinagsusugalan pala siya ng mga mahal niya sa buhay. Hindi niya alam ang mga bagay na yun. Hindi niya rin alam na siya pala'y susunugin, hindi niya alam na siya pala'y ilalagay sa apartment type na nicho, hindi niya rin alam kung siya ibabaon sa lupa. Hindi niya alam sapagkat siya'y patay. Kung kaya't pag pinag-usapan ng mga espiritual na bagay tungkol sa kalooban ng Diyos, hindi rin alam ng tao na nasa kapangyarihan ni Satanas. Ngayon, binasa lamang natin kung anong nakasulat. Pero naparito tayo para marinig ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano ang mabuting balita? Doon mismo, sa ating binasa sa Acts 26 verse 18, nakita natin doon na maaari ang tao makalaya sa diablo. Maaari na ang tao ay makapunta sa Diyos. Maaari ang tao makatiyak ng kanyang kaligtasan. Maaari na ang tao ay makarating sa katotohanan. At sa bumiretso tayo sa Ephesians 2, anong ginawa ng Diyos? Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Pag-usapan natin itong awa ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, minimenos-menos lang ng tao ang awa ng Diyos. Nananalangin ng tao na hindi naman talaga siya naniniwala, na hindi talaga siya umaasa, napapakinggan siya ng Diyos. Bakit napaka-importante ng awa ng Diyos sa usaping ito? Sapagkat, mga kapatid,
Ang taong namumuhay sa kasalanan dahil sa dikta ng dyablo ay anak ng kagalitan. Nandun sa verse 3 sa taas. Tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. Ang Diyos ay nagagalit. Oo, sinabi sa banal na kasulatan na ang Diyos ay mabagal sa pagkagalit, pero nagagalit. Ano ibig sabihin na mabagal sa pagkagalit? Na ang Diyos ay hindi kaagad-agad nagbibigay ng hatol sa tao at nagbibigay siya sa tao ng pagkakataong magsisi. Pero huwag nating sabihin na ang Diyos ay hindi humahatol. Huwag nating sabihin. Sapagkat kung hindi totoo ang paghatol ng Diyos, ay lalong huwag na tayong mangaral ng kaligtasan. Bakit may mabuting balita? Sapagkat meron masamang balita na dapat marinig ng tao na ang Diyos ay humahatol sa kasalanan. Kasama sa panalangin ko kanina, yung salita ng Panginoong Jesucristo, na pagdating ng banal na Espiritu, kanyang susumbatan ang sanlibutan patungkol sa paghatol sapagkat si Satanas ay hinatulan na. Ang problema rito, hindi lang si Satanas, kundi lahat ng tagasunod niya ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, lahat ng mga masuwayin sa Diyos. Kung kaya't isang napaka-importante para sa iglesia na seryosohin ang misyong ito ng mga tao ay agawin sa kapangyarihan ng dyablo tungo sa Diyos. At dapat maintindihan ng tao kung hindi niya alam kung nasaang partido ba siya, na kailangan niyang matiyak ang kanyang kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ay hahat. At ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal, hindi dahil sa hindi siya marunong magalit sa kasalanan. Nagagalit ang Diyos sa kasalanan, pero mapagmahal siya sapagkat kaya niyang iligtas ang tao sa kasalanan. Upang ang taong nagpapatuloy sa kasalanan ay agawin niya doon. Parang kagaya yan ang panliligaw. Maraming mga nanliligaw, sasabihin, I love you, I love you, I love you. Nung sinagot ng binibini, wala pala silang bahay. Hindi siya kayang panindigan nung kanyang manliligaw. Hindi pala siya kayang buhayin. Hindi pala siya kayang tayuan. Sa palagay ko, hindi ganun ang Diyos. Kung sinasabi ng banal na kasulatan na ang Diyos palibhasa ay masagana sa awa at dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, ay kaya niya tayong tayuan. Kaya niya tayong tindigan. At kaya niya tayong agawin sa kapangyarihan ni Satanas upang maging pagmamayari niya. At paano niya yung ginagawa? Sinabi ng banal na kasulatan sa pagpapatuloy ng ating pagbasa, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Paano ginagawa ng Diyos yun? Paano inaagaw ng Diyos ang tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kamay ng dyablo tungo sa kamay ng Diyos? Paano niya ginagawa? Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin sapagkat ang tao ay binubuhay niyang kasama ni Kristo. At lalo itong bumubuo ng tanong, hindi ko maintindihan. Bakit kailangan ang tao buhayin uli kalakip ni Kristo? Sapagkat ang kinakailangan sa pag-aagaw na ito ay paglilipat sa kaharian ng Diyos.
Kaya nga, alam mo, kahit hindi yan basta sa paglilipat ng relihiyon. Kahit anong lipat natin ng relihiyon, kung hindi ka lumipat mula sa kaharian ng dyablo tungo sa kaharian ni Kristo, nasa kapangyarihan ka pa rin ni Satanas. Kung kaya't pinauunawa po natin ito mula sa banal na kasulat. Colosas 2. Colosas 1. Colosas 1 verse 12, na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Pag binasa nitong kabuuan nito, makikita mo doon yung mga nagmana. Susunod na linggo, pag-uusapan natin yan. Na kapag ikaw iniligtas ng Diyos, pamamanahan ka ng Diyos. Pero dito muna tayo. Na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinawonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Paano inililigtas ng Diyos ang tao mula sa kamay ng dyablo? Inililipat niya. Inililipat niya mula sa kapangyarihan ng kadiliman, ng kaharian ng kadiliman, tungo sa kaharian ni Kristo. Lalo tuloy tayong naguluhan. Paano mapapasok ang kaharian ng Diyos? Paano mapapasok ang kaharian ng Diyos? Siguro yan ang tanong natin. Pumunta tayo sa Juan 3. Juan 3. John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kaya pala nangangailangan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Sapagkat ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng kapanganakang muli. Sapagkat ang bawat taong dumating sa sanlibutang ito ay ibinilang ng Diyos na makasalanan. Kahit si David ay nagsabi, ako'y ipinaglihi ng aking ina sa kasalanan. At sinasabi ng Roma 3:23 na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi sa Roma 5 na sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, kung kaya't ang lahat ng tao ay nagkasala at ang lahat ng tao ay pupunta sa kamatayan. Kaya nga ang kaligtasan ay hindi pagbabagong panlabas. At ito na ang mga bagay na nakakatisod pagdating sa salita ng Diyos. Na kahit si Nicodemo, ang dami niyang alam sa Biblia, hindi niya maintindihan ang sinabi ni Kristo. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kailangan mong ipanganak na muli. At sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong ipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipapanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi sinabi kung anong pamamaraan. Kung hindi dinescribe ni Kristo na ang kapanganakang muli ay pagkapanganak ng tubig at ng Espiritu. No, may someone will argue, kailangan tayo magpabautismo. Ngayon, kung bautismo ang pinag-uusapan dyan na paglubog sa tubig, marami tayong tanong. Una, anong klaseng tubig yan?
Lahat ba ng tubig pwede? Kung sa napakakomplikadong bagay na ito ay yan ang kaparaanan ng kaligtasan at sasabihin ng marami na yan ay bautismo, ang una kong tanong, sa anong paraan? Ilulubog ba? Bubuhusan ba? Dadampian ba? Wiwisikan ba? Upang ako ipanganak ng tubig. At sa mga bagay na yon, walang sinabi si Kristo. Sapagkat kung bautismo ang pinag-uusapan diyan, di sana binanggit niya ang salitang bautismo at hindi natin kailangan mag-usap ng tubig. Anong gagawin sa tubig? Iinumin ba? At lalong-lalo na hindi bautismo yan sapagkat si Nicodemo mismo alam niya ang ritual patungkol sa bautismo. Na kahit ang mga hintil nagpapabautismo noong unang panahon para magpa-convert sa Judaism, kahit ang mga tao bago pumunta sa festival, lumulubog sa tubig. Subalit si Juan Bautista mismo nagsabi sa mga magpapabautismo sa kanya, kahit sa bato, kaya ng Diyos na gumawa ng isa pang Abraham. Kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham. At kagaya ni Nicodemo, lalo tayong naguguluhan habang lumalalim tayo sa mga bagay na ito. At sumagot si Kristo. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, ay di siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Ito ay spiritual na kapanganakan. At hindi ayon sa laman. Ito ay pagiging anak ng Diyos. Na si Juan din mismo ang nagsabi sa 1:12 ng Juan, 1:12 at 13 ng Juan, na yung mga binigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos ay pinanganak hindi sa dugo, ni hindi sa kalooban ng laman, ni hindi sa kalooban ng tao, kung hindi sa kalooban ng Diyos. Maraming bagay na kailangan natin malaman sa mga bagay na ito. Aming ipinahayag lamang yung aming mga bagay na nakita at aming narinig kay Kristo na ang kapanganakang muli ay hindi gawa ng tao. Gusto natin pag-isipan, sino rito nung ipinanganak siya, inirin niya ang sarili niya? Sino rito ang tumulong sa kanyang nanay nang siya ipanganak? Siguro wala. Sapagkat wala tayong alam nun at wala tayong malay nun. Hindi mo nakita yung doktor o kumadrona, hindi mo rin nakita ang paghihirap ng ating ina. Pero naintindihan na lang natin nang tayo'y dumating sa sanlibutan ito. Nung unang beses tayong umiyak, sinabi ng doktor, buhay ang bata. Pero hindi natin pwedeng sabihin na may parte tayo nung ipinanganak tayo sa sanlibutan ito. Sa ganung ding paraan ng ipinanganak na muli, hindi niya maaaring sabihin na siya'y may partisipasyon doon. Sapagkat si Kristo mismo ang nagsabi sa verse 8, umiihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganganak ng Espiritu. Ngayon, hinanap mo yung tubig. Wala yung tubig doon. Sapagkat yung Espiritu at tubig ay tumutukoy lang sa isang paggawa ng Diyos. Na sinasabi ng mga propeta, sinasabi ni Ezekiel 36:26 hanggang 27, na ang Diyos mismo ang maglilinis ng puso ng tao. Na ang Diyos mismo ang mag-aalis ng Diyos-Diyosa ng tao sa puso. Na ang Diyos mismo ang magpapalit ng puso ng tao. Kung kaya't gusto ko man kayong kumbinsihin, pero Diyos lang ang kukumbinsi sa atin.
At sinabi ng Diyos, at ilalagay ko ang aking espiritu sa loob ninyo upang kayo'y lumakad sa aking mga panuntunan. Nakita natin yung koneksyon. Ang intensyon ni Satanas, ang tao ay maging masuwayin sa Diyos. Ang intensyon ng banal na espiritu ay tulungan ng tao na lumakad sa kalooban ng Diyos. Kung kaya't napaka-importante na sa paglilipat na ito, kailangan ng tao ay panganak na muli. Ngayon, sabihin, no, Pastor, ang dami mo nang sinabi pero wala pa rin kaming naintindihan. Na kahit si Nicodemo, kakamot-kamot ang kanyang ulo, hindi niya naintindihan ang bagay na sinabi ni Kristo. Subalit makikita mo ang ugong nito. Makikita mo ang resulta nito kapag dumating ang banal na espiritu sa tao na nakapakinig ng ebanghelyo. Makikita mo ang resulta nito. At ano ang resulta na hinahanap natin? At ano ang resulta na gustong ipakita sa atin ng Diyos? Sa Marcos 1:15 nakasulat ang simpleng bagay patungkol sa paghahari ng Diyos. Naganap na ang panahon. Narito na ang kaharian ng Diyos. Tayo ay magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Yan ang resulta na hinahanap natin. Na hindi ko alam kung paano nangyayari yan sa puso ng tao. Na hanggang ngayon pinag-iisipan ko pa rin mabuti kung paanong sa mahabang panahon na lumaki ako sa simbahan at alam ko ang lahat ng talata sa Biblia, kaya ko ring mangaral ng ebanghelyo na kagaya nito. Subalit namumuhay ako sa kasalanan, paanong yung aking pagtawag sa Diyos, na alam kong sincero naman ako nung panahong yun at umiiyak ako, pero hindi nagligtas sa akin. Subalit at dumating ang panahon na kinumbinsi ako mismo ng banal na espiritu at alam kong ito'y banal na espiritu. Alam mo, wala nang ibang mahirap kumbinsihin sa pananampalatayang Kristiyano maliban sa mga taong nag-aakalang Kristiyano sila. Kagaya ko. Subalit, ng isang pagkakataon na aking napag-isip-isip na sa kabila na ako'y nagpapakilalang Kristiyano, hindi ako namumuhay sa kalooban ng Diyos. Tumatayo ako sa harap ng tao na praktisado yung sinasabi ko, pero iba ako pag nakatalikod. At ang masaklap dito, sinasabi ko, mabiyaya ang Diyos, magpatuloy tayo sa kasalanan, mabiyaya ang Diyos. At nagkaroon ng kabigatan ng aking puso. Nagkaroon ng kabigatan ng aking puso. Natakot ako. Wala akong nakitang himala. Hindi ako nalagay sa panganib, hindi ako nagkaroon ng matinding pangangailangan para magkaroon ng turning point sa buhay. Maliban sa isang katotohanan, makasalanan ako sa harapan ng Diyos at kailangan ko ng kaligtasan. Walang nakakita sa akin noon, ako lang at ang Panginoon. At naalala ko ang salita ni Kristo, na naparito ang anak ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ng oras na yun, doon ako tunay na nagsisi at sumampalataya kay Kristo. Doon ako nagkaroon ng layunin sa buhay. Kung kaya't ganito ang ipinangangaral na ebanghelyo na turo din ng mga apostoles,
na maliban ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Na kahit si Apostol Pablo, ipinangaral niya ang pagsisisi. At makikita mo ang resulta ng pagsisisi na yan. Na ang taong yan ay gagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa pagsisisi. Mga kapatid, hindi yan gawa ng tao. At walang tao na makakatakas sa dyablo. Kagaya ng walang makakatakas sa buhay na nakasanayan na natin. Wala. Hindi ko masisisi ang mga tao na nahihirapan tumalikod sa kasalanan. Hindi ko masisisi. Pero ito lang ang ipinababatid ng Panginoon. Pwede ang talikuran sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At paano ginagawa ng Panginoon yun? Hindi ko alam. Subalit kailangang ipangaral na si Jesucristo ay namatay para sa kasalanan. At nang namatay si Kristo, dinala niya ang kasalanan natin sa krus. Parang tanga, di ba? At maaaring magsasabi, hindi ko magets, anong kinalaman nun? Subalit yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Na ang pangangaral ng krus ni Kristo sa daigdig ay kamangmangan, subalit sa atin ng mga sumasampalataya ang krus ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos. Mula sa kapangyarihan ng dyablo tungo sa kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos, ang manifestasyon ng kapangyarihan na yan, si Kristo namatay para sa makasalanan. Wala nang iba. Sapagkat lahat tayo nagsisikap gumawa ng mabuti. Walang relihiyon nagtuturo na gumawa kayo ng masama, maliban na lang kung talagang kulto yan, sa umpisa pa lang. Kaya lang isipin mo na walang kabutihan na anuman ang pagiging sapat sa kabutihan ng Diyos. Na kung gagawa ako ng mabuti, mas mabuti pa rin ang Diyos kaysa sa akin. Kung mag-aabuloy ako ng anuman, hindi ko mapapayaman ng Diyos at lalong higit mas mayaman ng Diyos kaysa sa ating lahat. O, siyang gumawa ng lahat ng bagay. At kung ibibigay natin ang buhay natin sa Diyos, ang mga bagay na ito lagi kong binabanggit sapagkat ito'y lagi kong naiisip. Bakit ko ibibigay ang buhay ko sa Diyos? Siya ang nagbigay ng buhay sa akin. Maililigtas ba ng aking pagsisikap ang aking kaluluwa? Lalong higit, ibibigay ka ba ng dyablo sa Diyos? Meron ngang nagbiro, kahit wag mong isipin si Satanas, pag-iisipan ka niya at pagpaplanuhan ka niya. At kapag ka ikaw naging Kristiyano, kahit Kristiyano ka na, hahabulin ka niya. Ang mga Kristiyano nga tinutokso ni Satanas, paano pa kaya ang taong wala sa Diyos? Paano sa makakatakas sa dyablo? At ito ang kaparanan si Jesucristo ay namatay para sa mga makasalanan. At ipinakita sa atin na yun lang ang daan tungo sa Diyos. Na sinasabi ni Apostol Pedro, ang matuwid ay namatay para sa mga di matuwid upang tayo ay kanyang madala sa Diyos. Mga kapatid, yan ang ebanghelyo. Na si Kristo ay nagmukhang makasalanan para sa atin. Nagmukhang makasalanan, hindi siya makasalanan. Ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay pagsunod sa Diyos. Nagmukhang makasalanan para sa atin upang tayo'y maging katuwiran sa harapan ng Diyos. At kung nakikita mo ngayon na si Jesucristo ay namatay para sa kasalanan, sana bigyan tayo ng banal na Espiritu ng pangunawa kung gaano kahalaga ang pangyayari na yan.
O maintindihan natin na hindi lang na ipinanganak si Kristo at namatay para bigyan ka ng magandang buhay sapagkat kaya rin niyang ibigay ng sanlibutan. Hindi lang namatay si Kristo para magpayaman ng mga simbahan sapagkat kaya rin niya ng mga tao sa sanlibutan. Ang simbahan ngayon para ng imperyo, para ng kaharian, na hindi ganyan ang practice ng mga apostoles. Mga pastor na parang Panginoon sa kanilang simbahan. At may mga pastor na hindi nangangaral ang salita ni Kristo. Gayunpaman, mga kapatid, hindi namatay si Kristo para lang ang tao mag-celebrate ng mahal na araw at para magdili-dili ka. Sa kalubusan, namatay si Kristo para tubusin tayo, para kunin tayo, para maging pagmamayari tayo ng Diyos. Ang kailangan na sinasabi ng Panginoon, pagkilala na siya lang ang matuwid at nangangailangan tayo ng kaligtasan. May pumasok sa templo. Nagsabi ng pumasok sa templo, "Nagpapasalamat ako, Diyos, sa iyo sapagkat ako'y mabuting tao. Nagbibigay ako na ikapu. Nag-aayuno ako 3 beses sa isang linggo. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat hindi ako masamang tao kagaya nitong yan. Nasa isang sulok nandun ang publikano. Siya ay kinaiinisan ng mga Hudyo sapagkat siya isang ganid. Ninanakawan niya ang kanyang mga kababayan. Ang kapalit ay pera na kahit ang mga kababayan niya naaabuso. Subalit pumasok siya sa templo. Hindi man lang siya makatingin sa langit, kanyang dinadagukan ng kanyang dibdib at kanyang sinabi, "O Diyos, mahabag ka sa akin, ako'y makasalanan." Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, lumabas ang tao na yan sa templo. Sa kanilang dalawa, lumabas ang publikano na siya'y pinawalang sala, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kasama sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos ay pag-amin na hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Kasama sa pagpapakumbaba sa Diyos ay pag-amin na siya lang ay banal at nangangailangan tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan. Kung kaya't sinasabi ng banal na kasulatan kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Huwag na tayong mag-usap sa dami ng kasalanan natin. Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay-bagay na yan. Sapagkat minsan may mga bagay tayong ginawang mabuti, pero kasalanan sa harapan ng Diyos, sa realidad na ito, yan ay nagpapalayo sa atin sa Diyos. Oh, mga kapatid, kaya namatay si Kristo at siya ay nilibing at muling nabuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, binasa natin kanina sa Ephesians chapter 2, binuhay tayong kalakip ni Kristo. Sa biyaya kayo'y naligtas. Dalawa lang ang hinahanap, ang marka ng pagkilos ng banal na Espiritu. Ang umpisa ng kanyang paglakad sa kaharian ng Diyos, ang pagsisisi at pananampalataya. At marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa Panginoon. Sa ngayon, itutuloy natin ang pangangaral sa susunod na linggo. Gayunpaman, ang intensyon ng Ebanghelyo ay para iligtas ang tao mula sa kamay ni Satanas. Mga kapatid, kung meron kayong katanungan, hindi natin ito makukuha sa isang upuan. Ang kailangan natin,
Kung kayo'y sumasampalataya ay magpatuloy sa salita ni Kristo. Manalangin tayo. O Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Namatay si Kristo upang iligtas ang tao mula sa kamay ni Satanas. Wala kami nakitang literal na Satanas. At lalong napakakomplikado ng usapin sa pagiging makasalanan ng tao. Gayon paman, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu ay buhay at makakakita kami ng mga pagkilos ng banal na Espiritu. Umiihip ang hangin kung saan niya ibig. At siya ay pumupunta sa kung saan niya pumaroon. Sa gabing ito, nawa ikaw ay nagpakilos ng mga puso ng tao. Nawa ikaw ay gumising ng kaisipan. Nawa ay nakapaghasik kami sa gabing ito ng mga binhi ng mabuting balita. Ikaw, Panginoon, ang magtanim nito. Tulungan mo ang mga tumanggap ng salita mo na maghanap, magtanong, magpatuloy at magpahayag na si Jesucristo ay ang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Tulungan mo rin ang iglesia na maging matapat sa makalangit na pangitain ito. Ito nawa maging kalakasan namin sa gitna ng maraming setbacks sa ministry. Ilagay mo lagi sa isip namin na dapat kaming maging matapat at magtiwala sa iyo at sumutod sa makalangit na pangitain. Salamat sa iyong pagtulong sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.